Habang tumatanda, natural na bumabagal ang gawain ng mga pangunahing organo sa katawan tulad ng atay, bato, at bituka. Ang mga organong ito ay may mahalagang tungkulin sa pag-aalis ng lason, pag-regulate ng metabolismo, at pagsuporta sa panunaw. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 uri ng inumin na maaring isama sa araw-araw na gawain upang makatulong sa kalusugan ng mga organong ito. Ang mga rekomendasyon ay batay sa mga pag-aaral medikal at maaring isaalang-alang bilang bahagi ng natural na suporta sa kalusugan para sa mga matatandang may edad 60 pataas. Ang simpleng pag-inom ng maligamgam na tubig na may lemon o kalamansi sa umaga ay maaaring magbigay ng benepisyo sa kalusugan ng atay, bituka, at bato, lalo na para sa mga taong nasa edad 60 pataas. Ang lemon at kalamansi ay mayaman sa citric acid, isang natural na compound na tumutulong sa pagpapasigla ng digestive enzymes ng atay. Ayon sa isang pagsusuri na inilathala sa Journal of the American College of Nutrition noong 2015, ang citric acid ay nakatutulong sa metabolic process ng atay at maaaring suportahan ang detoxification process sa katawan. Kapag iniinom sa umaga bago kumain, ang maligamgam na tubig ay maaaring magpababa ng tensyon sa gastrointestinal tract at pasiglahin ang galaw ng bituka na mahalaga sa regular na pagdumi. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang sa mga nakatatanda na kadalasang nakararanas ng constipation dahil sa mabagal na metabolismo. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2014 na inilathala sa Journal of Medicinal Food, napag-alaman na ang mga citrus extract ay may mild laxative effect at makatutulong sa bowel movement sa mga elderly participants. Bukod dito, ang lemon water ay may mild diuretic effect na tumutulong sa kidney function sa pamamagitan ng pagtaas ng ihi at pag-flush ng sodium at mga byproduct ng metabolismo mula sa katawan. Ayon sa Clinical Nephrology 2012, ang maayos na hydration ay may kaugnayan sa mas mababang risk ng kidney stone formation, lalo na sa mga taong may edad. Wala rin itong caffeine at halos walang calories, kaya't ligtas itong isama bilang bahagi ng pang-araw-araw na hydration routine ng mga seniors. Sa halip na inuming may asukal o artipisyal na sangkap, ang tubig na may natural na citrus ay isang mas mainam na opsyon. Para sa tamang paghahanda, maghalo ng kalahating kutsara ng katas ng lemon o kalamansi sa isang baso 200 ml ng maligamgam na tubig. Uminom ito sa umaga bago kumain upang makuha ang pinakamainam na epekto. Sa mga may kondisyon gaya ng hyperacidity o ulcer, mainam na kumonsulta muna sa doktor bago ito isama sa araw-araw na routine. Sa kabuuan, ang maligamgam na tubig na may lemon ay isang simpleng inumin na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng liver detoxification, bowel regularity, at kidney support sa mga taong nasa edad 60 pataas kapag isinama sa balanseng pagkain at tamang lifestyle. Ang salabat o tsaa na gawa sa luya ay isa sa mga tradisyonal na inumin na matagal nang ginagamit sa kalusugan sa Asya. Para sa mga senior na may edad 60 pataas, ang regular na pag-inom ng salabat ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng atay, bituka, at maging ng bato. Dahil sa mga natural nitong anti-inflammatory at digestive supporting properties. Ang Luya zingiber officinale ay kilalang may bioactive compounds tulad ng gingerol at shogaol. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Food and Function Journal noong 2013, ang gingerol ay may kakayahang magpababa ng oxidative stress sa atay at makatulong sa pagbawas ng inflammation.
nakapakipakinabang sa mga kondisyon tulad ng non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD, isang kondisyon na mas karaniwan sa mga matatandang may sedentary lifestyle o metabolic syndrome. Sa aspeto ng panunaw, napatunayan ng isang randomized controlled trial na inilathala sa World Journal of Gastroenterology 2011 na ang luya ay nakatutulong sa gastric emptying o ang bilis ng paglabas ng pagkain mula sa tiyan papunta sa bituka. Ang regular na gastric motility ay mahalaga sa mga matatanda upang maiwasan ang kabag, bloating, at constipation. Dagdag pa rito, ang luya ay may mild carminative effect na nakatutulong sa pagpapalabas ng gas mula sa gastrointestinal tract. Samantala, sa kidney function, bagamat limitado pa ang mga direktang pag-aaral sa tao, ilang animal studies tulad ng isinagawa sa Renal Failure Journal 2012 ay nagpakita na ang ginger extract ay may protective effect laban sa nephrotoxicity, pagkasira ng bato, dulot ng oxidative stress. Habang hindi ito pamalit sa medical na paggamot, maaring isaalang-alang ang ginger tea bilang bahagi ng supportive nutrition strategy para sa kalusugan ng bato. Sa paghahanda, maaaring pakuluan ang 1 hanggang 2 hiwa ng sariwang luya sa 250-310 midome ng tubig sa loob ng 10 minuto. Maaaring uminom ng salabat 1 hanggang 2 beses sa isang araw, lalo na pagkatapos kumain upang makatulong sa panunaw. Iwasan ang labis na dami, lalo na kung umiinom ng blood-thinning medications, dahil ang luya ay may mild anti-platelet effect. Sa konklusyon, ang salabat ay isang ligtas at natural na inumin na maaaring isama sa pang-araw-araw na routine ng mga nakatatanda bilang suporta sa liver detoxification, digestive function, at potential kidney protection. Basta't ito ay bahagi ng balanseng pagkain at naaayon sa payo ng health professional. Ang ampalaya o bitter gourd Momordica charantia ay kilala sa Pilipinas bilang halamang gamot na pangunahing ginagamit para sa regulasyon ng blood sugar. Ngunit bukod sa benepisyong ito, may lumalawak na ebidensya na nagpapakita ng potensyal ng ampalaya juice sa pagsuporta sa kalusugan ng atay at bituka, lalo na sa mga matatandang nasa edad 60 pataas. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Phytomedicine Journal noong 2007, ang ampalaya extract ay mayroong hepatoprotective properties. Ibig sabihin ay may kakayahang protektahan ang atay laban sa pinsala. Sa partikular, napag-alaman na ang mga compound tulad ng charantin at momordicin sa ampalaya ay may antioxidant activity na tumutulong sa pagbawas ng free radicals, mga molekulang responsable sa oxidative stress na maaaring makasira sa liver cells. Dagdag pa rito, isang in vivo study na isinagawa noong 2013 sa BMC Complementary and Alternative Medicine ay nagpakita na ang ampalaya juice ay nakapagpababa ng serum ALT at AST levels sa mga test subjects. Ang ALT at AST ay mga enzyme na ginagamit bilang indicator ng liver function. At ang pagbaba ng mga ito ay nagpapahiwatig ng mas magandang kondisyon ng atay. Bagaman mas marami pang human studies ang kinakailangan, ito ay isang senyales ng potensyal ng ampalaya sa liver support. Sa aspeto ng digestive health, ang mapait na lasa ng ampalaya ay nagsisilbing natural stimulant ng digestive juices. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang mga pagkaing may mapait na lasa ay tumutulong sa pagpapasigla ng bile production, isang mahalagang likido na ginagawa ng atay para sa pagtunaw ng taba at paglabas ng toxins. Sa mga matatanda na kadalasang may problema sa pagtunaw o mabagal ang metabolism, ang ganitong epekto ay maaaring makatulong
sa pagpapagaan ng pakiramdam. Pagkatapos, kumain. Sa tamang paghahanda, maaaring katasin ang hilaw na ampalaya gamit ang juicer o blender. Para sa mga hindi sanay sa mapait na lasa, maaaring haluan ito ng kaunting mansanas o pipino upang mapabalanse ang flavor. Ang rekomendadong dami ay kalahating baso 125 ml kada araw. 3 beses sa isang linggo. Iwasan ang labis na pagkonsumo, lalo na kung umiinom ng gamot sa diabetes, dahil maaaring magdulot ito ng hypoglycemia. Sa kabuuan, ang katas ng ampalaya ay maaaring isaalang-alang bilang natural na suporta sa liver detoxification at digestive function. Kapag ginamit sa tamang dami at alinsunod sa payo ng doktor, ito ay makatutulong bilang bahagi ng holistic approach sa kalusugan ng mga seniors. Ang buko juice o coconut water ay isang natural na inumin na mababa sa calories, walang taba, at mayaman sa electrolytes gaya ng potassium at magnesium. Para sa mga matatandang may edad 60 pataas, ang regular na pag-inom ng buko juice sa tamang dami ay maaaring magbigay ng benepisyo sa kalusugan ng bato, atay, at bituka, lalo na sa aspeto ng hydration at pag-regulate ng body functions. Sa aspeto ng kidney health, ang coconut water ay kilala bilang natural diuretic. Ibig sabihin, nakatutulong ito sa pagpapalabas ng ihi na mahalaga sa paglinis ng kidney at pag-iwas sa pagbuo ng kidney stones. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa West Indian Medical Journal noong 2005 na pag-alaman na ang coconut water ay may epekto sa pagbabawas ng pagkakabuo ng calcium oxalate crystals, ang pangunahing sangkap ng karamihang bato sa bato. Sa mga matatandang may kasaysayan ng kidney stone o may mababang urine output, ang regular na hydration gamit ang buko juice ay maaaring makatulong sa preventive care. Bukod dito, ang mataas na potassium content ng coconut water ay tumutulong sa electrolyte balance sa katawan. Ang potassium ay may mahalagang papel sa muscle function at sa pag-regulate ng blood pressure. Sa mga seniors na may alta presyon o umiinom ng gamot na nakaaapekto sa electrolyte levels, ang moderate intake ng potassium-rich drinks ay maaaring maging kapaki-pakinabang bagaman. Kailangan pa rin ang pag-monitor, lalo na sa mga may kidney disease. Sa kalusugan ng bituka, ang coconut water ay may prebiotic potential. Batay sa isang pagsusuri sa Journal of Functional Foods 2018, ang coconut water ay maaaring magsuporta sa paglago ng good bacteria sa digestive tract, na mahalaga para sa regular na pagdumi at mas maayos na nutrient absorption. Ang mataas na fluid content nito ay nakatutulong din sa pag-iwas sa constipation, isang karaniwang problema sa mga matatanda. Sa atay naman, bagaman mas limitado ang mga direktang pag-aaral, may ebidensya mula sa Animal Studies India 2014 na nagpapakita ng protective effect ng coconut water laban sa liver damage na dulot ng oxidative stress. Ang epekto nito ay may uugnay sa mga antioxidant compounds na taglay ng natural na coconut water, kabilang na ang L-arginine at cytokinins. Para sa tamang konsumo, mainam uminom ng isang baso 200 to 250 ml ng sariwang buko juice isang beses kada araw. Sa pagitan ng mga pagkain, iwasan ang mga buko juice na may halong asukal o artificial na flavoring. Para sa mga may kondisyon sa bato, gaya ng chronic kidney disease, mahalagang kumonsulta muna sa doktor bago ito gawing regular na bahagi ng dieta. Sa kabuuan, ang buko juice ay isang ligtas at natural na inumin na makatutulong sa pag-hydrate ng katawan, sa pag-flush ng toxins mula sa bato,
at sa pagsuporta sa digestive balance ng mga nakatatanda, basta't ito ay bahagi ng balanseng nutrisyon at isinasaalang-alang ang kalagayan ng bawat individual. Ang luyang dilaw or turmeric curcuma longa ay kilala sa larangan ng tradisyonal na medisina dahil sa mga anti-inflammatory at antioxidant na katangian nito. Para sa mga matatandang may edad 60 pataas, ang pag-inom ng tsaa mula sa luyang dilaw ay maaaring makatulong sa kalusugan ng atay, bituka, at maging sa overall metabolic function. Kapag isinama bilang bahagi ng balanseng dieta, ang pangunahing bioactive compound sa turmeric ay ang curcumin na siyang responsable sa maraming benepisyong medikal. Ayon sa isang systematic review na inilathala sa Liver International noong 2011, ang curcumin ay may potensyal na magpababa ng liver enzymes sa mga pasyenteng may non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD, CAF. Ang pagkontrol sa ALT alanine aminotransferase at AST aspartate aminotransferase ay mahalaga dahil ang mga ito ay indikasyon ng inflammation o pinsala sa atay. Bukod dito, may ebidensya rin na ang curcumin ay nakatutulong sa bile production. Ang bile ay likidong ginagawa ng atay na mahalaga sa pagtunaw ng taba at sa pag-aalis ng ilang toxins mula sa katawan. Sa mga matatandang may edad 60 pataas, kadalasang bumabagal ang bile flow na maaaring magdulot ng kabag o hindi maayos na pagtunaw. Sa isang clinical trial na inilathala sa Complementary Therapies in Medicine 2014, napag-alamang ang pag-inom ng turmeric extract sa loob ng 4 na linggo ay nagresulta sa mas maayos na gastrointestinal function sa mga pasyente na may dyspepsia. Sa aspeto ng bituka, ang turmeric ay may epekto rin sa integrity ng intestinal lining. Ayon sa isang artikulo sa Nutrients Journal 2019, ipinapakita na ang curcumin ay maaaring makatulong sa pagprotekta laban sa intestinal inflammation sa pamamagitan ng pagbabawas ng cytokine activity na nauugnay sa mga kondisyon tulad ng irritable bowel syndrome IBS o inflammatory bowel disease IBD. Bagaman hindi ito gamot, maaari itong maging bahagi ng dietary approach sa mga pasyente na may mild gastrointestinal sensitivity. Para sa tamang paghahanda ng tsaa, pakuluan ang 1/2 kutsarita ng tuyong turmeric powder o isang hiwa ng sariwang luyang dilaw sa 250 ml ang tubig sa loob ng 15 minuto. Maaaring lagyan ng kaunting itim na paminta upang mapahusay ang absorpsyon ng curcumin sa katawan, base sa ebidensya mula sa Planta Medica Journal, 1998. Ang piperine sa paminta ay nakapagpapataas ng bioavailability ng curcumin ng hanggang 2,000%. Mainam inumin ito 1 beses kada araw, lalo na pagkatapos ng hapunan o bago matulog, upang hindi makaistorbo sa tiyan at mas mapakinabangan ang epekto sa gabi. Gayunpaman, dapat umiwas sa sobrang dami ng turmeric tea, lalo na sa mga umiinom ng blood thinners or may gallbladder issues dahil maaari itong makaapekto sa clotting at bile function. At sa kabuuan, ang tsaa ng luyang dilaw ay isang ligtas, natural, at may ebidensyang inumin na maaaring suportahan ang liver detoxification, intestinal balance, at anti-inflammatory function sa mga matatanda. Kapag ininom sa tamang dami, ito ay isang abot-kaya at praktikal na karagdagan sa pang-araw-araw na health routine. Ang green vegetable smoothie na gawa sa pinaghalong mga gulay at prutas tulad ng malunggay, pipino, at mansanas ay isang masustansyang inumin na maaaring makatulong sa kalusugan ng bituka, atay, at bato ng mga taong nasa edad 60 pataas.
dahil sa taglay nitong dietary fiber, antioxidants, at natural enzymes. Ang ganitong uri ng inumin ay mainam na bahagi ng pang-araw-araw na nutrisyon para sa mga matatandang nagnanais mapanatili ang tamang galaw ng panunaw at maayos na function ng mga internal na organo. Una, ang malunggay Moringa oleifera ay mayaman sa chlorophyll, isang pigmentong kilala sa potensyal na detoxifying effect sa atay. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Frontiers in Pharmacology 2015, ang mga bioactive compounds sa malunggay tulad ng quercetin at chlorogenic acid ay may antioxidant at hepatoprotective properties. Sa mga matatandang may mataas na oxidative stress dulot ng edad o lifestyle, makatutulong ito sa pagbawas ng pinsala sa liver cells. Pangalawa, ang pipino cucumber ay isang hydrating vegetable na may mataas na water content at potassium na mahalaga sa kidney function at blood pressure regulation. Sa isang pagsusuri sa Nutrients Journal 2020, ipinapakita na ang pagkain ng mga low-sodium, high-potassium na pagkain tulad ng pipino ay nakatutulong sa pagpapanatili ng electrolyte balance at pag-iwas sa fluid retention, isang issue na karaniwan sa mga matatanda. Pangatlo, ang mansanas apple ay kilala sa taglay nitong soluble fiber na pectin. Ang pectin ay tumutulong sa pag-regulate ng bowel movement at sa pagbabawas ng cholesterol. Ayon sa isang clinical study na isinagawa sa Finland at inilathala sa The American Journal of Clinical Nutrition 2007, ang regular na konsumo ng prutas na mayaman sa pectin ay may positibong epekto sa lipid profile at bowel health, na parehong mahalaga sa edad na lampas 60. Ang kombinasyon ng mga sangkap na ito sa isang smoothie ay nagbibigay ng synergistic effect na nangangahulugang mas epektibo silang gumagana kapag pinagsama kaysa kapag iniinom ng hiwa-hiwalay. Bukod dito, ang smoothie ay madaling nguyain at lunukin, isang mahalagang konsiderasyon para sa mga matatandang may problema sa ngipin o gut motility. Para sa paghahanda, gumamit ng untutasan ng dahon ng malunggay o spinach bilang alternatibo, kalahating pipino, at isang katamtamang laki ng mansanas. Idagdag ang 200 ml ng malamig na tubig at i-blender hanggang sa makinis. Maaring uminom nito sa umaga o hapon. 2 po 3 beses sa isang linggo. Iwasan ang sobrang dami ng prutas upang hindi tumaas ang fructose content ng inumin, lalo na sa mga may diabetes. Sa kabuuan, ang green vegetable smoothie ay isang practical at epektibong paraan upang maihatid ang essential nutrients, fiber, at antioxidant sa katawan. Kapag iniinom ng regular at isinama sa balanseng dieta, ito ay makatutulong sa pag-regulate ng panunaw, pagprotekta sa atay, at pagpapanatili ng maayos na hydration ng bato sa mga senior adult. Ang tubig ng oat water at tubig ng cebada barley water ay dalawang tradisyonal na inuming natural, mababa sa calories, at may benepisyong pangkalusugan, partikular sa kalusugan ng bituka, atay, at bato. Para sa mga matatandang nasa edad 60 pataas, ang pag-inom ng ganitong uri ng functional beverages ay maaaring makatulong sa panunaw, hydration, at regulasyon ng blood lipids kung isasama sa balanseng nutrisyon. Ang oats ay mayaman sa soluble fiber na tinatawag na beta-glucan. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Nutrition Reviews 2014, ang beta-glucan ay may kakayahang bumuo ng viscous gel sa loob ng bituka na nakatutulong sa pagbagal ng digestion, pagpapababa ng cholesterol, at regulasyon ng blood sugar levels. Para sa mga matatandang may dyslipidemia o type 2 diabetes,
Ang fiber na ito ay may mahalagang papel sa long-term metabolic control. Sa kalusugan ng atay, may ebidensya mula sa isang 12-week clinical trial na isinagawa noong 2017 sa China at inilathala sa Lipids in Health and Disease, na nagpapakita ng positibong epekto ng OATs sa pagpapababa ng liver enzyme levels sa mga pasyenteng may non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD. Ang regular na konsumo ng oats ay may kinalaman sa pagbaba ng ALT at hepatic fat accumulation, isang mahalagang aspeto sa pagpigil ng liver damage. Samantala, ang cebada barley ay kilala rin sa taglay nitong fiber, selenium, at lignans na may antioxidant properties. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Renal Nutrition, 2010, ang barley water ay may mild diuretic effect na nakatutulong sa pagtaas ng urine output at pag-flush ng uric acid at iba pang metabolic wastes mula sa katawan. Ito ay makatutulong sa mga matatandang may mabagal na kidney clearance o prone sa urinary tract crystallization. Para sa bituka, ang parehas na inuming ito ay nagtataglay ng prebiotic components na tumutulong sa pagpaparami ng good bacteria sa kolon. Ang healthy gut microbiome ay mahalaga sa nutrient absorption, immune regulation, at pag-iwas sa constipation, isang karaniwang reklamo ng mga matatanda. Para sa paghahanda ng OAT water, maghalo ng 2 kutsara ng rolled oats sa 1 tasa ng maligamgam na tubig at ibabad ito ng 30 minuto. Salain at inumin ang katas. Para naman sa barley water, pakuluan ang 1/4 tasa ng cebada sa 1 litro ng tubig sa loob ng 15 to 20 minuto. Pagkatapos ay salain at palamigin bago inumin. Maaaring lagyan ng kaunting luya o kalamansi para sa lasa. Ngunit iwasan ang paglalagay ng asukal. Mainam inumin ang OAT o barley water 1 beses kada araw, 3-4 beses sa isang linggo, bilang alternatibo sa plain water o matatamis na inumin. Para sa mga may kondisyon sa bato, gaya ng chronic kidney disease, mahalagang kumonsulta muna sa healthcare provider bago ito gawing bahagi ng regular na diet. Sa kabuuan, ang tubig ng oats at cebada ay mga natural, ligtas, at suportadong inumin na maaaring makatulong sa mga matatanda sa aspeto ng digestive regularity, liver enzyme regulation, at kidney hydration. Kapag isinama sa pang-araw-araw na pagkain at sapat na ehersisyo, ito ay maaaring maging bahagi ng holistic approach sa healthy aging. Ang kalusugan ng atay, bato, at bituka ay pundasyon ng maayos na paggana ng buong katawan, lalo na sa pagtanda. Sa simpleng pagsasama ng mga natural na inumin tulad ng lemon water, sa labat, ampalaya juice, buko juice, turmeric tea, green smoothie, at oat o barley water sa pang-araw-araw na routine, maaring makamit ang mas malusog na panunaw, mas magaan na pakiramdam, at mas maayos na paglabas ng toxins mula sa katawan. Hindi ito kapalit ng gamot. Ngunit ito ay maaaring maging bahagi ng preventive nutrition strategy na ligtas, abot kaya, at naaangkop sa karamihan ng seniors. Mahalaga pa rin ang regular na konsultasyon sa doktor, lalo na kung may kasalukuyang iniinom na gamot o may mga kondisyon tulad ng diabetes, hypertension, o chronic kidney disease. Ang bawat katawan ay iba, kaya't ang tamang approach ay laging personalisado at may gabay ng propesyonal. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, i-like mo ito at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang praktikal at makatuwirang kaalaman sa kalusugan para sa senior adults. Huwag kalimutang i-share ito sa iyong mga kaibigan o kapamilya na maaari ring makinabang sa impormasyong ito.
So comment mo rin sa ibaba alin sa mga inuming ito ang nais mong subukan ngayong linggo. Nagsisimula ang malusog na pamumuhay sa maliliit, konsistenteng hakbang